Salamat po na kami ay nakadako, nagsasama-sama upang muli kang sambahin sa Espiritu at katotohanan, muli kang papurihan sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay, pasalamatan. Papasalamat kami sapagkat patuloy kang kumikilos, patuloy kang nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin. Ganon din ang habag sa aming mga pagkukulang at pagpapatawad, O Diyos. Maraming salamat na patuloy niyo pong papakilusin ang Banal na Espiritu upang sa ganon everything really works together for good in behalf of us. Maraming salamat sa maraming biyayang natututunan namin sa iyong mga salita. Natututunan namin sa iyo. Hindi lamang natututunan, kundi natitikman, nararanasan. Hallelujah. We can say further, O God, that God is good. You can taste that God is good. You can see and taste that God is good. Hallelujah. Maraming salamat po. Narito kami bilang mga buhay na patotoo. Hindi man kami nakapagpasalamat dito sa harapan, alam kong ang bawat isa sa amin ay buhay na patotoo dahil sa iyong maraming biyaya sa aming buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pag-aaral minsan pa. Hallelujah. Bayaan mong patuloy kaming sidlan ng mga salita ng Diyos upang magsilbing kalakasan namin sa darating na panahon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Okay. Nag-long sleeve ako kasi sabi ko umuulan. Mainit pa rin pala. Okay. So, our topic for today is the Holy Spirit according to Jesus. It's all about God. Amen. It's all about Jesus. It's all about the Holy Spirit. Hindi po kalabisan sa isang iglesia na palaging pag-usapan ang tungkol sa Banal na Espiritu. Amen. Hindi kalabisan na pwede nating araw-arawin pag-usapan ang tungkol sa Diyos sapagkat lahat ng bagay ay revolves around Him. Sabi ng kanta natin. It's all about Jesus. Why it is all about Jesus? Because Jesus is the center of it all. Jesus is the mediator. No? Siya ang tagapamagitan ng tao sa Diyos, si Jesucristo. But in the personality of Jesus, He testified about the Father. And He also sends the Holy Spirit. He sent the Holy Spirit for all of us in order for everyone to be good. And making it a point that everything will work together for good to them that love God. It is the Holy Spirit, mga kapatid. Without the Holy Spirit, what Jesus has done on the cross of Calvary cannot be implemented. Kasi si Jesus Christ nandun sa langit, limited siya. Limited si Jesus in the sense that He has a heavenly body, no? Ang sabi ng Biblia, nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Pero Jesus is not limited as far as the Spirit of God is concerned, no? Kaya ang tawag nga po sa Banal na Espiritu ay Espiritu ni Kristo. So, bagamat may katawan siya, nakaupo sa kanang trono ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sa langit, He is not limited here on earth because the Spirit is working in behalf of Him. Amen. Kaya wala pa ring limitation. Wala pa ring limitation because the Father, the Son, and the Holy Spirit works together. Mayroon tayong iisang Diyos na sinasamba at nahahayag sa tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Pastor, may iba pa ba? Kasi as you can recall,
yung Old Testament, ang Ama sa Lumang Tipan ay ipinapakilala si Jesucristo. No? So wala pa si Jesucristo, ang Ama ay nag-i-introduce na kay Jesucristo. Pagdating ng bagong tipan, dumating si Jesucristo. No? Fulfillment ng promise ng Old Testament ng Ama, dumating si Jesucristo. At ang sabi ng Biblia, God sent His Son. Ipinadala niya yung kanyang anak. Pagkatapos ng New Testament, tayo na, si Jesucristo naman, pinadala ang banal na Espiritu Santo. Pastor, mayroon pa bang kasunod? Kasi kung ang Ama pinadala si Jesus pinadala ang Espiritu Santo, mayroon pa bang kasunod? Wala na po. No? Maliwanag ang Biblia natin that we were to be baptized in the name only of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wala na pong kasunod. In fact, bumabalik. The Father testifies of Jesus, Jesus testifies of the Holy Spirit, and the Holy Spirit testifies of Jesus. And Jesus testify about the Father. That is the way it is. Kapatid. Kaya't napakahalaga nung direktang pagtuturo na makikita natin kung paano ang Ama ay pinadala sa Jesucristo at kung paano naman si Jesucristo ay sinugo ang banal na Espiritu at kung paano ang Ama nagpapatotoo kay Jesucristo at kung paano si Jesucristo nagpapatotoo sa Ama at kung paano ang banal na Espiritu nagpapatotoo kay Jesucristo. It just revolving around them because what matters to everything is God. No. What matters to everything is God. In fact, we were also created for God, for His glory. So tayo ay nabubuhay, ikaw ay nakaupo dyan, hindi para sa sarili mo. Kaya makinig, nakaupo ka dyan dahil sa Diyos. Iyan ang katotohanan niyan. But at this point in time, we will be looking at the Holy Spirit according to Jesus. No? Bakit particular tayo, Pastor, sa Holy Spirit according to Jesus? Let me give you the introduction in slide number 4. Dito tayo iikot sa premise na ito. So let me share with you this introduction. Jesus' teaching about the Holy Spirit is foundational. Can you say after me, foundational? It is foundational to understanding, number 1, the identity, the nature, and ministry of the third person of the Trinity. So yung turo ni Jesus Christ, among any others, it is foundational. It is fundamental. No? Fundamental in understanding. Pastor, yung turo ni Pablo, turo ni Pedro, turo ng Book of Acts, hindi rin ho ba yun foundational? Those are but supporting. No? Pero higit yung turo mismo ni Jesus. Why? Because it is important because Jesus has been in an eternal relationship with Him. Okay. So napakahalaga na sa bibig ni Jesus matuto tayo. It is foundational mula sa bibig ni Jesus kasi si Jesus Christ ay kasama na ng banal na Espiritu mula pa. So kung mayroon mang credible na magkukwento tungkol sa buhay mo, sino yon? Kung mayroon mang credible na tao na magkukwento sa buhay mo, sino yon? Yung taong kasama mo mula pa. Definitely your mom and your dad. Ay yung kapatid, yung siblings, pwede rin ba silang may credibility ba sila to testify about you? Of course. But more than the siblings, yung nanay mo at tatay mo kasi siya'y kasama mo na mula pa. Amen.
Alam ng nanay yung sikreto ng mga anak. Pero yung mga kapatid, minsan hindi alam ang sikreto ng mga anak. Amen. Mga nanay, may alam ba kayong sikreto ng mga anak ninyo na hindi alam ng mga kapatid niya? Mayroon ba? Ha? Mayroon. Meron. And sometimes it remains a secret. hanggang ngayon. Well, there is no need to divulge kasi hindi naman significant sometimes. Very menial secret, but it has to be remain a secret kasi hindi naman siya significant. Maliban na lamang yung anak, alam mo ba, yung kapatid mo ampun. Sino ang ampun dito? Mayroong ampun? Baka di nyo alam, sikreto ng nanay nyo yon. Okay. So kung mayroon mang credible, pinaka-credible na magsasalita tungkol sa banal na Espiritu Santo, yung kasama niya, since eternity. Ilang taon ba yung eternity na yan, Pastor? Nakasama ng Holy Spirit ang Panginoong Jesus. Ilang taon ba yan? I cannot tell you how many years is that. Pero one word can describe eternity. Ang banal na Espiritu ay kasama na ng Panginoong Jesucristo mula pa. That's why when we talk about the Holy Spirit according to Jesus, wow, it is really a fundamental teaching by Jesus. It is really a foundational teaching regarding the Holy Spirit. Because Jesus Christ is in eternal relationship with the Holy Spirit, making Him unique, qualified to reveal truthful and helpful information about Him. One thing good to know also, brethren, we exist for God. Tayo'y nilikha para sa Diyos. One thing good to know, God also, at this point in time, exists for us. Masaya ba kayo doon? Tayo ay nilikha para sa Diyos, pero magandang isipin sa puntong ito na nagkaroon ng tao, ang Diyos ay nag-i-exist din naman para sa tao. And so far as I know, ang Diyos ay nag-i-exist para sa tao. Mayroon siyang mga pwedeng atupagin kasi sa langit, ang sabi ng Biblia, may mga creature din sa langit. No? Kasama na doon yung mga anghel. Pwede niyang atupagin yon. And we don't know, sa laki ng universe na ito, God is attending something to some planet, no? Hindi natin alam. Kasi limited tayo sa exploration. Hindi nga tayo makarating sa pinakamalapit na galaxy, no? What we can reach are the planets in our galaxies, in our galaxy only. So para ano na ba naabot ng tao? Naabot na natin yung Mars. Naabot na natin yung buwan. Naabot na natin yung... Did we reach Pluto already? No human reached Pluto, but a machine, no, a spacecraft reaches to this planets, no? Nakakarating sila. But as we know, yung galaxy natin ay isa lang sa napakaraming galaxies pa na nag-i-exist sa kalawakan. At as I was saying, dahil nilikha ito ng Diyos, can we say that God is attending to some galaxies also? We don't know. Kasi ang sabi ng Biblia, kung ano lang ang ipinahayag sa Biblia, yun lang yung para sa atin. Kasi we cannot comprehend things beyond what is revealed in the Bible. Limited din kasi tayo. Tao tayo. Limitado ang pag-iisip natin.
Kaya sabi ng Biblia, kung ano lang ang inihayag sa Biblia, yun lang ang para sa tao. May mga tao naghahanap pa ng beyond the Bible. Ano ba yung sikretong tago ng Diyos? Huwag mo na hanapin yun. Kasi that is secret. The Bible is telling us that secret things belongs to God. Amen. May mga sikretong bagay talaga. Kasi yun nga sabi ng Biblia, secret things, may mga sikretong bagay. And these secret things belongs to God. Huwag mo nang hanapin yun kasi mababaliw ka when you seek for that. So what is revealed to us is enough, brethren, for our salvation. And it is good to know that God, at this point in time, until we reach heaven, He exists also for us. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Amen. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, as mentioned in John 3:16, for God so loved the world. Pero mas higit kanyang mahal sapagkat ikaw ay tumugon sa kanyang pagmamahal. Ang sabi niya, we love God because He first loved us. Nagmamahal tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. Now, that is why you will not wonder kung bakit sa Biblia, yung mga inaaral natin, bakit palaging ang Diyos ay nakikita natin na talagang nagmamalasakit sa atin, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. No? If you cannot listen, please go out muna kayo, doon kayo magkwentuhan sa labas, kung pwede. No? I'm being disturbed. No? Because you are here to listen. Ngayon, makita natin na mahal ng Diyos ang sanlibutan, mahal ng Diyos higit pa tayo na mga pinili niya na tumugon sa kanyang pagmamahal, at makikita natin that God is really passionate about us. Kaya sabi ni David, Lord, sino ang tao, kasama yung unbeliever, higit sa lahat ang mga mananampalataya, sino kami na masyado mo kaming pinagmamalasakitan? Amen. Bakit? Sino kami? Nilikha mo kami, mababa kami kaysa anghel. Pero bakit nagmamalasakit ka sa amin? Maraming gustong sumagot sa tanong na yan, pero naniniwala tayo na nagmamalasakit ang Diyos sa atin sapagkat tayo nilikha niya ayon sa kanyang wangis na tinatawag. We are created in the image and likeness of God. Walang nilikha, as far as we know, pati mga anghel was not created after the likeness of God, only us people. Dahil tayo ay tinatawag na masterpiece ng Diyos, gano'n na lamang ang kanyang malasakit sa bawat isa sa atin. Especially Christians. Kaya wag ipagwalang bahala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Suklian. Amen. Ganun na lamang. Ito na naman ngayon, mapag-aaralan natin. The Holy Spirit according to Jesus. Ano na naman ang malalaman natin tungkol dito, mga kapatid? Now let's put it this way. In slide number 4, dalawang green, identity and nature, tapos yung isa is blue. So that is our outline. Point number 1 is about the identity and nature. And point number 2 is about the ministry of the Holy Spirit according to Jesus. Okay, point number 1, identity and nature. Makikita natin dito na si Jesus ay nagsalita tungkol sa Holy Spirit, the most credible character in the Bible, who will going to teach about the Holy Spirit. In John 14, verse 7, and Jesus said, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, you know him, for he dwells with you and will be in you. Itong pag-aaral natin, in a way, review ito. Review nung itinuro ni Kuya Beo sa ating Encountering God seminar. O kaya review ito nung mga naaral natin sa SOL, remember? Well, it is worth reviewing. The Holy Spirit is worth reappreciating. Amen.
That Jesus is worth reappreciating. Hindi tayo magsasawa. Ang isang Kristiyano ay hindi nagsasawang pag-usapan ng Diyos sa buhay niya. Sabagat ang Diyos ang pinakamahalaga at tayo ay umiikot para sa Kanya. And it is good to say, it is good to know that that God also exists for us. So here, point number one, ang turo ni Jesus, medyo tabingi. Medyo itabingi muna natin yung leeg natin. All together now. Okay, para mabasa natin. Ang turo ni Jesus, ang banal na espiritu ay may pagkatao. Yan. So very basic, ano? Pero it's worth re-appreciating and worth re-studying. So para kay Jesus Christ, nung siya ay nagtuturo tungkol sa banal na espiritu, ang Ama nagturo tungkol kay Jesus sa lumang tipan. Ngayon si Jesus Cristo nagturo tungkol sa banal na espiritu. And the most reliable teacher regarding the Holy Spirit, and he is saying na siya ay may pagkatao. Anong ibig sabihin na may pagkatao? Yung kanyang identity, yung kanyang nature, he is a person. He is a person. Gusto natin balangkasin ito, minsan pa, sapagkat may lumalaganap na katuruan na ang banal na espiritu ay hindi tao, ha? Ang banal na espiritu ay walang pagkatao. Yun ang ibig nilang sabihin. Ang banal na espiritu ay parang elektrisidad. Yun ang turo ng isang grupo. Parang kuryente lang. No, na ang kuryente ay malaking pakinabang. Bagamat nung nakaraan, hinalimbawa natin sa kuryente ang banal na espiritu, pero hindi talaga lubusang siya ay parang kuryente. Kasi when we get example here on earth, hindi talaga siya eksakto. Kaya lang pinakamalapit. But then, he is not just a power or electricity, sapagkat according to Jesus Christ Himself, siya ay may pagkatao. Jesus referred to the Holy Spirit as He or Him. Ang banggit ng Panginoon sa banal na espiritu, siya ay I have a Tagalog here in another slide, verse 17. Siya ang espiritu ng katotohanan, ang sabi ni Jesus, at ang sabi ni Jesus, siya. Okay, siya. Pagkabagay, hindi natin sinasabing siya, no? So, maliwanag yan. Siya ang espiritu ng katotohanan. In this verse alone, ilang siya ang binanggit dito? Ilan? 5. In one verse alone, sinasabi ni Jesus Christ na ang Holy Spirit may pagkatao. Bakit? Sapagkat ina-address niya ang Holy Spirit as Him. Sa Tagalog kasi natin, siya. Diba? Medyo kulang tayo. Pagka in-address natin ang lalaki, siya rin. Pag in-address natin ang babae, siya rin. Kulang yung salita natin. Pero sa English, pag in-address natin yung lalaki, he. Okay. Pag in-address natin yung babae, she. So doon na di-distinguish kung lalaki o babae. Okay. Kaya pag siya, sa Tagalog, pero babalik tayo sa English, that Jesus Christ ascribed the Holy Spirit as personal pronoun he. Masculine, he, lalaki. Sa English yon. At pag binalikan mo naman yung original na Griego, ganun din, he. Kaya lang sa Tagalog natin, siya. Huhula ka pa ngayon. Lalaki ba yan o babae, Pastor? Salamat na lang at mayroon tayong mababalik ang English at Griego na ang Holy Spirit ay personal pronoun masculine, he. So, hindi tayo tatagal dyan. Alam nyo na yan, mga kapatid. Then furthermore, in John 14 verse 16, for instance, He calls the Spirit a helper. Ang Panginoon, tinawag ang banal na Espiritu bilang helper. Tinawag rin siyang advocate. The advocate will come upon you, sabi ni Jesus Christ. The helper, I will send the helper, sabi ni Jesus. The comforter. No, ito ay mga personal name. No, personal name ito. Personal, what do you call this? It's a pronoun, no?
helper, advocate. Pag sinabi mong helper, hindi mo naman sasabihin ito ay helper. Helper ba ito? Hindi. Yung tanim ba helper? Hindi rin. Ito ba helper ito? Hindi rin. Kahit anong mga bagay na nasa paligid natin, you cannot call it as a helper. You can only call helper a person, no? Katulong, no? Katulong. Tao ang tinutukoy mo. Advocate, ganun din, tao. Comforter, ganun din tao. So it's aligned with the other New Testament passages, maliban kay Jesus Christ, no? Sinabi rin ni Pablo, Romans 8:26-27, he prays. Ang Holy Spirit ay nagpipray. Mayroon bang kuryente na nagpipray? Wala. It is only a being with a personhood. Ganito kasi, no? Huwag kayong malito mga kapatid. Ang batayan kasi natin, tayong tao. Kaya pag sinabi nating personhood, we base the Holy Spirit on our personality. Pero hindi ganon. Pero ganon, nauunawaan kasi natin, pag sinabing personhood, nagpipray, katulad ko. Nagpipray din ako. Di ba? Helper, katulad ko. Advocate siya, katulad ko. Then therefore, hindi kami magkaiba. Kung mayroon akong personality, ganun din ang Holy Spirit. That's why we ascribe to the Holy Spirit the personality, sapagkat tayo ay ganun din. Kaya sa pagkakataong ito, ang basihan natin tayo. Pero hindi ganun. Ang basihan kasi talaga ang Diyos. Kaya lang, pagka pinagbasihan ng Diyos ang tungkol sa Holy Spirit para ipaalam sa atin, hindi tayo makakaintindi. Kasi para tayong langgam at tao. No? Hindi natin naiintindihan yung langgam. Pag nagsalita tayo, hindi tayo naiintindihan ng langgam. Ganon din naman pag nagsalita tayo sa tao bilang langgam, hindi rin tayo maintindihan ng tao. Kailangan ng tagapamagitan, and that is Jesus Christ. And the Holy Spirit helps us well. So, he prays, he speaks. In Acts 8 verse 29, nagsasalita ang Holy Spirit. Nagsasalita din ako. Ano ako? Tao ako. Kung gano'n, ang Banal na Espiritu, may pagkatao din. Kasi marunong din siyang magsalita. Ano ba? Nalulungkot siya sa kasalanan. Nalulungkot ang Banal na Espiritu pag nakakita ng kasalanan sa buhay ng tao. Ako rin. Nalulungkot din ako pag nakakakita ako ng kasalanan. By the way, nalulungkot ba kayo pag nakakakita kayo ng kasalanan? Dati hindi. No? Dati hindi tayo nalulungkot. Nagjo-join pa nga tayo sa mga makasalanan. Amen. Correct. Pag nagnakaw sila, looting na, looting. Kukuha ka na rin. Nagnanakaw ka na rin. Pero nung ikaw ay na-born again, na iba na yung iyong pagkatao, tinulungan ka ng Diyos at ikaw ay may espiritu na ng Diyos, kung paano ang espiritu ng Diyos ay galit sa kasalanan, ganun ka na rin, galit ka na rin sa kasalanan. Amen? Ang totoong Kristiyano ay galit sa kasalanan. Kaya, if you are seeing proliferation of sin at hindi kayo galit, magtaka kayo. Baka kayo ay kasama pa ng mga gumagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan sa Diyos ay kasalanan. Mga kapatid, ang Kristiyano nakakaunawa sapagkat siya ay may espiritu ng Diyos, siya rin ay nagagalit sa kasalanan. And so when you say that the Holy Spirit is grieved by sin, pag nakakita siya ng kasalanan, nalulungkot siya. Ako rin bilang Kristiyano, ang unbeliever kasi hindi nalulungkot yan sa kasalanan. They join the sinners. They actually join the sinners. That is, I am re-emphasizing with you people. Kung ang isang tao nagsisinungaling, ang isang taong wala kay Kristo, sasabihin niya, normal naman na magsinungaling. Pero pag Kristiyano ka, no to lying. You are grieved if someone among you is lying. Amen. Nalulungkot ba kayo pag nakakita kayo ng mga taong nagsusugal, nagpapakalulong sa droga, gumagawa ng kasalanan sa sarili nila? Mga kapatid, hindi na. Something wrong with us kung hindi na tayo nalulungkot sa mga kasalanang nakikita natin. Baka ang nangyayari na
nahihirati na tayo na maging kasama nila uli. Kaya may tinatawag na pagiging worldly. No? Nagiging Kristiyano, naging mananampalataya, bumabalik sa sanlibutan. Pag bumabalik ka na sa sanlibutan, hindi ka na immune sa kasalanan. No? Kaya medyo hindi ka na sensitive sa kasalanan. Dati-rati, pag nakakarinig tayo ng malutong na mura, wala yun sa atin. Malutong na mura. Pero ngayon, nung na-born again ka, nakarinig ka ng malutong na mura, parang sakit sa tenga. Ganun pa ba kayo, mga kapatid? Ha? Ganun pa ba kayo? You should, because the Holy Spirit is in us. He doesn't like cursing. God doesn't like cursing. Nagmumura, nagsisinungaling. So that is Ephesians 4 verse 30. He is grieved by sin. It is because he has the personality just like us. Diyan pinapatunayan na tayo ay likha sa anyo ng Diyos, sa wangis ng Diyos. Kaya kung tayo marunong manalangin, siya rin ay marunong manalangin, pareho kami ng Diyos. Kaya gano'n na lamang ang pagmamalasakit po ng Diyos sa atin. So, yun doon po bibigyan ng katugunan bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin sapagkat we are created after His likeness. Under number 1, letter B, altogether, sa kabila naman, Mami, mukhang sa kabila. Mali yung ulo mo. Okay. Ang turo ni Jesus, letter B, under identity in nature, ang turo ni Jesus, ang banal na espiritu ay may sariling kalooban. May will, may sariling will din. No? So we can see it there in John 3 verse 18. It is Jesus who said this. No? Sabi niya, the wind blows wherever it pleases. Ang hangin ay umiihip, hindi hangin na ordinaryong hangin, kundi tinutukoy niya ang banal na espiritu para ang tao daw ay maipanganak sa langit. Pupunta siya sa langit, kailangan ng banal na espiritu. At ang sabi ng Panginoon, inalintulad ng Panginoon ang banal na espiritu sa hangin. Ay sabi niya, ang hangin blows wherever it pleases. You hear it sounds, naririnig mo ang ugong ng hangin. Not the ordinary wind, but the Holy Spirit as a wind. Naririnig mo ito, but you cannot tell whether it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ang mga Kristiyano na ipapanganak sa Espiritu, ganyan ang nangyayari ang sabi ng Panginoon. Ito'y kagagawan ng banal na Espiritu. That's why the Holy Spirit is life. Amen. The Holy Spirit is life. What else? What else? What things we say that it is life? Marami, di ba? Pero sa mga Kristiyano, the Holy Spirit is life. Ano ang life sa inyo? Ano pang mga life sa inyo? Sabi nila, kilay is life. ang kilay daw is life. Nagtataka ako diyan, bakit yung kilay naging life? Siguro kung walang kilay, pangit ka. Kaya kilay is life. What else is life to you? No, kilay is life. So maraming binabanggit ang tao. But for us Christian, aside from those things maybe, the Holy Spirit is life because He's the one giving us life. It has been compared to the wind. And according to Jesus, the wind blows whenever it pleases, sa kung ano ang gusto niya. Kaya makikita natin yung distinction. Ibang-iba ang banal na espiritu kay sa Panginoong Jesucristo, may sarili rin siyang kalooban. Pero ang maganda, they are not against each other because they are one. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, bagamat may sarili silang kalooban, hindi sila salungat sa bawat isa.
They are in unison as far as our salvation is concerned. Para sa kaligtasan mo at kabutihan mo, nagkakaisa sila. Ang Ama, nagplano. Ang Anak, He earned it. He earned it. He died on the cross para may merit yung kaso. He earned it. And the Holy Spirit is implementing what Jesus has earned on the cross of Calvary. The Father planned for it. Kaya wag natin paglaban-labanin. Ano? May iba na pinaglalaban-laban ito. Mas importante sa akin si Jesus. Mas importante sa akin ang Ama. No. Ang importante sa akin ang Banal na Espiritu. There is no such things. Kasi sa Biblia, hindi naman sila nagtatalo. Sapagkat ang sabi mismo ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Iisa sa layuning iligtas ka pag malasakitan ka. That's why people, it is good to reassure or be reassured again, reappreciate the goodness of God, that God exists for us. Can you say after me, God exists for me? That's why Paul said, kung kasama na natin ng Diyos, sinong laban sa atin? Oh, wow. Kanina yung chanting ni Sister Melby, everything works together for good to them that love God. It works for good to me. Say it after me. It works for good to me. Everything works for good to me. Everything works for good to me because God exists for me. Ano ang mga negatibong bagay na naranasan natin in the past days? Think of it. Hanggang ngayon ba, nandiyan pa yung negatibong bagay na yan? Wala ng pera, utang, aabandon na sa atin ng ating mga kamag-anak. Ano pa ba? Ano pa ba mga negatibong bagay? Think of this. Everything work for good to me. Think of your negative problem and say it with me. Everything works for good to me. Ang mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi yan out of the plan of God. It is part of the plan of God to work for good para sa iyo. Because God exists for you. The Holy Spirit exists for you. However, we are laying a foundation here. Tinitingnan muna natin yung identity at nature para hindi tayo mamali. Ang Holy Spirit ay persona. Kasi ang tawag sa kanya ni Jesus, lalaki. Siya. Persona sapagkat siya ay may damdamin, nalulungkot sa kasalanan katulad natin. Manurong manalangin ng Banal na Espiritu. At marami pang iba. Ito lang po muna ang ma-share ko sa inyo. Now, in 1 Corinthians 12, verse 4 and 11, si Pablo ito. Hindi ito si Jesus. Pero si Pablo, sinasabi niya, sinusuportahan niya yung sinabi ni Jesus that the Holy Spirit has His own will. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinthians 12, verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. In verse 11, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each other just as He determines. Anong ibig sabihin? Pinapasyahan ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, ay sarili siyang kalooban. Siya ang nagpapasya kung anong regalo, kaloob na espiritual ang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sinong nagpapasya? Ang Banal na Espiritu. Kaya ang Banal na Espiritu, according to Paul, mayroon talagang sariling kalooban. Katulad ng banggit ni Jesus, kung saan umiihip ang hangin, kung saan niya gusto. Ibig sabihin, He has His own will. So those are foundational. And the last one regarding identity in nature. Sa kabila ulit mga kapatid. Ulo sa kabila. Ang turo ni Jesus, letter C, under number 1. Ang turo ni Jesus, ang Banal na Espiritu ay Espiritu ng
katotohanan. Hindi natin pwede ipagwalang bahala ang mga katuruang ito. Because we are Christian. We believe what the Bible says. We believe what Jesus says. Kasi kung hindi ka maniniwala dito, ayaw mo ako, yung daming pang mga pinapaniwalaan dyan sa grupo na yan. Gusto ko lang yung walang pinaniniwalaan, relihiyon ang hinahanap mo. Mga kapatid, amen? Ayaw mo na maraming iniintindi. Ay gusto ko simple lang, magtirik lang ako ng kandila, tapos. Pupunta na ako sa langit, yun ang turo sa akin. Yun lang gusto ko. Ayoko nang intindihin pa yung mga bagay na yan. Hindi pananampalatayang totoo. Ang hinahanap mo, relihiyon. Napakarami niyan. Napakarami niyan sa bayan natin. Mga kapatid. Mga ritual, mga sakramento, mga tradisyon ang ginagawa sa halip na pag-aralan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya naiintindihan natin ang maraming bagay dahil sa Biblia and we know the Holy Spirit now. Amen. Regarding His identity and nature, siya ay espiritu ng katotohanan. John 14 verse 7, then Jesus said, even the Spirit of truth. Who is the Spirit? According to Jesus, He is the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Kaya kung wala kang naiintindihan ngayon, you are in the world. You cannot receive the Holy Spirit. You just work on the flesh. But try to love God, and you will understand the Holy Spirit. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. Kaya pala hindi matanggap ng sanlibutan ang banal na Espiritu. Kasi hindi naman nila kilala ang banal na Espiritu. Hindi rin nila nakikita ang banal na Espiritu. Kaya ito ang katotohanan, the world don't know the Holy Spirit because it's neither sees Him nor knows Him. Sabi ng Panginoon, you, ang kanyang mga Kristiyanong tagasunod, you know Him. Kilala ba natin ang banal na Espiritu? Sabi ni Lord, you know Him. Kaya sikaping alamin, sikaping kilalanin. Kasi para hindi naman mapahiya si Jesus, sabi niya, kayo mga Kristiyano, you know the Holy Spirit. Wow! Can we say amen? We know Him. We know Him. Because it's neither sees Him, sabi ng Panginoon regarding the world, you know Him, pero kayo, you know Him for He dwells with you and will be in you. Saan siya na naman, saan na naman siya, saan na naman ang banal na Espiritu, He dwells in you. Nung tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, Panginoon, patawarin mo ako. Napagtanto ko na Ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. When you do that, the Holy Spirit dwells in you. The indwelling that we talk about, amen? He dwells in us. Kaya medyo hindi naman sa against, pero I would rather not use the word come Holy Spirit. Technically speaking, you can say that, come Holy Spirit, pero it is better to say that Holy Spirit, fill me, touch me, flow through me, love me, kasi nandiyan siya sa'yo. No? Ganito kasi yon. Pag sinabi mong, come Holy Spirit, it is as if, you are not responsible of your maturity. Kasi you need to solicit it from somewhere. Come, Holy Spirit. When you say, Holy Spirit, flow through me, you are responsible. Fullness. Yung mapuspos ka ng banal na Espiritu, responsable mo. Kaya, medyo wag na natin gamitin yung come, Holy Spirit, if you are a Christian. Sa mga hindi mananampalataya, you can do so. You need to invite the Holy Spirit to dwell in you. Pagka hindi ka mananampalataya, when you accepted Jesus. Yung ang punto ko mga kapatid, yung
sense of responsibility. Pag ang Holy Spirit ay nasa sa atin, therefore you are responsible for your growth and maturity. Kaya you would rather say, flow through me. It is in you. Amen? Naiintindihan niyo ako, mga kapatid? Naiintindihan niyo ako? So, that is the reason. Well, as I was saying a while ago, technically, you can say, come Holy Spirit, pero hindi makakatulong sa isang taong iniiwasan yung responsibilidad ng paglago. It is as if yung paglago, kukunin pa niya sa iba para lumago siya. Samantalang nandiyan na ang banal na Espiritu sa loob mo na kinakailangan mo lang i-work out upang sa ganun ikaw ay mapuspos. So ang banal na Espiritu ay Espiritu ng katotohanan, mga kapatid. He is the Spirit of truth. So Jesus referred to the Holy Spirit as the Spirit of truth. Ngayon, makikita natin na si Jesus Christ din ay nagsabi siya ay katotohanan. Tama? John 14:6, ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am also the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ claiming as the truth. And don't you know, in the Old Testament, the Father God is claiming also that He is the truth. So then therefore, who is the truth? God, revealed in three persons, the Father, the Son, and of the Holy Spirit, are truth. Kaya kung naghahanap tayo ng katotohanan, mga kapatid, iisa lang ang katotohanan. Sino yon? Ang Diyos. Amen. Sa katauhan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So this is the identity in nature. Now we would like to move on. Let me give you another verse, John 16, verse 13. Sabi rito, but when He, the Spirit of truth, so Jesus Christ here is saying that the Spirit is the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Siya ay mag-aakay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Kaya hindi tayo mamamali kapag pinatnubayan tayo ng Diyos, pinatnubayan tayo sa katauhan ng Banal na Espiritu. He will not speak of His own. Ito siya nasabi ko sa inyo, hindi siya magsasalita sa Kanya, but He will speak only what He hears. Ano narinig naman ng Espiritu sa Ama, sa Panginoon? He will tell you what is yet to come. Because the Holy Spirit testify of Jesus and as well testify to the Father. I will going to elaborate why God exists for us in the following verses. Now, but before that, let me share this with you. The next slide with picture. Ayan. But when Jesus was with or talked to the public, He is concealing the Holy Spirit. Hindi nyo ba alam? Pag si Lord ay kausap niya ang publiko, kinukonceal niya ang Holy Spirit. No. He talks about the Holy Spirit as a wind. At one time, He talks about, in John, rivers of living water. Public kasi ito. Then sometimes, actually, it is not Jesus Christ, but it is John who said that Jesus Christ saw, after the baptism, matapos siyang bautismohan sa tubig ni Juan, nakita niya ang Banal na Espiritu bumaba. Nakita ni Jesus, Nakita ni Jesus bumaba ang Banal na Espiritu at dumapo sa kanya. Sino ang nagkwento nun? Si John. Now, John is writing to the public. Of course, at the baptism, it is a public event. That's why the Holy Spirit is likened to a dove. Now, it is as if Jesus Christ in this symbolism, minsan fire, another symbolism, the Holy Spirit is fire. He is concealing the Holy Spirit. Why He is concealing the Holy Spirit? Kasi siya na nga rin mismo ang nagsabi, hindi nila maiintindihan ng Banal na Espiritu kasi hindi nila sila kilala at hindi nila sila nakikita. Tayo ba, nakikita ba natin ang Holy Spirit? Kilala natin ang Holy Spirit, pero ang kasunod na tanong, nakikita ba natin ang Holy Spirit? With our physical eyes, no. Pero nakikita ba natin siya sa spiritual na mga mata?
Nakikita ba natin? Who He is? Sa spiritual na mata? Yes. Yes. Sa spiritual na mata. Kaya sabi ng Biblia, taste and see that the Lord is good. The Old Testament uses the word taste. The Old Testament uses the word see that the Lord is good. How will you going to taste and see that the Lord is good? Hindi nakikita ang Diyos. Pero, makikita siya at malalasahan ng spiritual na dila. Kaya pag sinabi ko sa inyo, is God good? Sister Minisal, is God good? Oh, bakit sinasabi natin all the time? We were able to experience the goodness of God. It is as if we were able to taste. So the word uses taste. Natikman mo ba ang pagmamahal ng magulang mo, Sarah? Pastor, natitikman ba yung pagmamahal? Natikman nyo ba ang pagmamahal ng inyong mga magulang? Oh, ginamit ko yung salitang tikman. Natitikman ba yung pastor? Pastor, mali yata yung gamit mong salita. Dapat nadadama. No? Nadadama. Pero in other way of elaborating it, natitikman. Natitikman. Sa spiritual na mga dila. Amen. Kaya, sasabihin ng song leader, halik tayo doon sa kwento natin, let's close our eyes and sing that song, Open My Eyes, Lord. Amen. Mga kapatid, ibigit natin ang ating mga mata at awitin natin ang awit na Open My Eyes, Lord. Pinapapikit mo tapos ipapabukas mo sa Lord. He is referring to another thing. Ipikit ang mga mata, yung physical na mata, at awitin yung Open My Eyes, Lord. Buksan yung spiritual na mata para makita si Lord. Lasahan si Lord sa pamamagitan ng dila. Taste and see that the Lord is good. So nalasahan nyo na si Lord. Nalasahan nyo na ang kabutihan niya. Yes. Now, that's why wind, rivers of living water, including dove. The reason why Jesus is concealing it, kasi hindi maiintindihan ng publiko ang tungkol sa banal na Espiritu. Another thing, hindi maiintindihan ng publiko, baka batuhin uli siya. Kasi, ang alam kasi ng mga Hudyo, Hear, O Israel, sabi sa Deuteronomy, Hear, O Israel, the Lord your God is one. Kaya si Jesus, nung nagpakilala siya, na siya ay Diyos, galit ang mga Hudyo. Sinungaling. Iisa lang ang Diyos, ang Ama. Bakit ka nagpapakilala? Gusto siyang batuhin. Mga kapatid, kaya sasabihin ng iba, hindi naman talaga nagpakilala si Diyos. Hindi nga siya nagpakilala kasi babatuhin siya. Pero sa maraming paraan, pinapakita niya na siya ay Diyos. Ang unawa kasi ng mga Hudyo, iisa lang ang Diyos. Hindi nila alam, pagdating ni Jesucristo, itong Diyos na ito ay nahahayag sa pamamagitan ng persona ng Ama at persona ng Anak. Ngayon, kung sasamahan pa ni Jesucristo na mayroon pang isa, mas lalong magugulo ang publiko sa kanyang katuruan. Kaya hindi niya direktang sinasabi that there is a Holy Spirit. He is concealing the Holy Spirit in a form of saying He is the wind. He is the rivers of living water. He is a dove. He is a fire. Because people will get confused because they believe, the Jews believe that there is only one God and one person. Later they realize, yung mga naniwala na pagtanto natin hanggang sa panahon ngayon, sa panahon ni Jesus Christ na pagtanto nila na dalawa, ang Ama at saka ang Anak.
sa panahon ng New Testament na pagtanto natin, kasi si Jesucristo, nung kausap na niya ang kanyang mga alagad, hindi na niya itinatago ang banal na Espiritu, kundi sinasabi niyang siya. Siya ay mananalangin para sa inyo. Siya ay katulong nyo. Direkta na niyang itinuturo sa kanyang mga alagad lamang, sapagkat ang mga alagad lamang ang makakaintindi. Ngayon na pagtatanto natin na itong Diyos na ito, na iisa sa lumang tipan, nahahayag sa pamamagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ganon po yun. Kaya yung iba naku-confuse, bakit si Jesucristo hindi sinasabing ang Holy Spirit ay Diyos? Hindi nga pwedeng gawin yun ni Jesus Christ. Walang record na gawin kasi mas maku-confuse ang mga Hudyo. Mga kapatid, pero pagkausap na niya yung kanyang mga mananampalataya, He make it a point that it is so clear. Kaya si John, sabi ni Jesus Christ, he who believes in me, rivers of living water will come out of him. Tapos pagkatapos na maraming panahon, nung sinulat na ito ni John, maybe after 40 years, sabi na John, yung rivers of living water na sinasabi dyan ni Jesus nung 40 years ago, iyon ay ang Holy Spirit. Pero that was before, lumipas muna yung maraming panahon na naunawaan ng mga alagad na ito palang Diyos na tinuturo sa lumang tipan. Hear, O Israel, ang sabi ng propeta, hear, O Israel, makinig ka, Israel, ang Panginoong mong Diyos ay iisa. Pagdating sa bagong tipan, iisa nga po sila, pero sila ay nahahayag sa tatlong persona. Ayan ang sinabi ng Panginoon, humayo kayo, bautismuhan nyo ang mga tao. Kaninong pangalan? Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Nakakalungkot ang mga Hudyo ngayon, ang Judaismo ngayon, na nanatili sa paniniwala na ang Diyos nila ay ang Ama lang. Pero may mga Hudyo na naniwala sa panahon ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus, mga Hudyo, na si Jesus ay Diyos din. Bagamat hindi tahasang itinuro, sapagkat binabato nga siya. Pero ang kanyang mga alagad naiintindihan. Sa panahon natin, mas lalo natin naiintindihan, sapagkat itinuro ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay Diyos din. Ilan ang Diyos natin? Isa. Ang labo mo naman, sabi nung isang relihiyon, ang labo nyo naman. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Meron kayong tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ilan ang Diyos nyo? Kaso ang sagot natin, isa. Ano bang mathematics nyo? 1 plus 1 plus 1 is 1? Yun ang mathematics ni Jesus. Yun ang turo ng Biblia eh. Kaya ang turo tungkol sa Diyos, napaka-misteryo. Yun ang sinasabi natin, hindi natin maiintindihan sapagkat tayo ay tao, paniwalaan lang natin. Amen? Amen? Hindi tayo nalilito. That 1 plus 1 plus 1 is equals to 1. As far as God is concerned. Jesus Himself, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. 1 plus 1 is 1. All the more when you look at the Great Commission, bautismuhan nyo sila, anong sabi? Hindi sa mga pangalan. Hindi. Anong sabi? Bautismuhan nyo sila sa pangalan. Singular. Baptize them in the name, not the names. You check your Bible. That is why the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Singular because the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Ito ngayon, punta tayo sa ministry. Point number 2, ministry of the Holy Spirit. Ito na naman yung binabanggit natin, that the Holy Spirit, God exists for you. Why? Because outline number 1 has to do with nature.
Outline number 2 has to do with the function, the ministry of the, ano bang ginagawa ng Holy Spirit. Yung una, sino siya? Pangalawa, ano ang ginagawa niya? O, dito sa kung anong ginagawa niya, kaninong pakinabang na naman ito? Pakituro yung katabi, sa'yo. Pakituro yung katabi. Kaninong pakinabang? Sa'yo. Hallelujah. Mulat-mula pa na nag-aral tayo tungkol sa banal na spirito. Ang banal na spirito, pagdating sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, siya ang kumikilos. Bakit? Para sa kaligtasan mo. Di ba? Pagdating sa paglago, kaninong pakinabang? Para sa iyo. The Holy Spirit of Romans chapter 8, kaninong pakinabang na naman yan? Ha? Sa atin na naman. O ano? Ano na? Hindi pa ba kayo nalulunod sa ginagawa ng banal na spirito sa buhay ninyo? Kung ako, ilunod na ako. Grabe na, Lord. Sobra na ang ginagawa mo sa akin. You are the liberator. Guys, yun yung rated. Number 1. Akala ko ba nanalo kayo sa quiz B? You are the liberator. You are the emancipator. You are the resurrector. You are the depositor, attestor, intercessor, resurrector, conqueror, including He is the protector. For whom? Hallelujah, matutunaw na ako. Grabe na. Hindi pa ba kayo natutunaw? That the Holy Spirit exists for you. Napakawalang hiya na natin. Napakawalang utang na loob na natin kung tatraydorin pa natin siya. Mga kapatid, ganun na lamang ang ginagawa ng Ama, ginawa na Jesucristo. Ngayon, ginagawa ng banal na Espiritu. And now, the ministry, ang turo ni Jesus to the right, to the right, to the right, ang turo ni Jesus, ang Espiritu, ang nagpatutuo ukol sa Kanya. For what? For all of us. Para makilala natin si Jesus, nandiyan ang banal na Espiritu, pinagtitibay niya ang pagkakilala natin kay Jesus. Because Jesus is our Savior. Amen. Huwag palilin lang sa sinasabi ng sanlibutan ng lahat ng namamatay pumupunta sa langit. Huwag palilin lang, huwag kayong babati din kayo ng condolence doon sa taong namatay na hindi nyo kilala. Sasabihin nyo, he is now in the final resting place. Samantalang yung tao nung namumuhay pa makasalanan, namatay siyang makasalanan, sasabihin mo, aayon ka doon sa mga taong nagsasabi, ang sanlibutan kasi, sinasabi, pag ang tao namatay, nasa langit na siya. Totoo ba yun? Hindi. Kaya huwag aayon sa takbo ng sanlibutan. Yun ang takbo ng sanlibutan. Lahat ng namamatay, pumupunta sa langit, kahit masama, magdanakaw, babaero, sogarol. Ano pa? Ano ba ang kasamaan? Sabihin mo na, pag namatayan, ang kamag-anakan ay sasabihin, he is now in his Creator in heaven. Wow! Gawa yan ni Satanas, mga kapatid. Alam niyo ba? Gusto ni Satanas na ipawalang bisa ang ginawa ni Kristo sa krus. Yan ang gusto ni Satanas. Hindi kailangan ng tao ang krus. Hindi kailangan ng tao si Kristo. Sapagkat pag namatay siya, he is now in his final resting place in heaven. Eh yun ang nakalagay sa lahat ng puntod. Tama? Rest in peace.
But no. Pag namatay kang walang Kristo, pupunta ka sa impyerno. Sapagkat si Kristo ay bumaba para sa kaligtasan mo. Hindi siya bababa kung kaya mong iligtas ang sarili mo. Hindi siya mamamatay sa krus kung kaya nating pumunta sa langit sa paggawa ng mabuti lang. Sa pagsisimba, hindi. You need Jesus Christ. Acts 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit upang ikaw at ako ay maligtas, kundi ang pangalan Hesus Kristo. Kaya ganoon na lang tayo ka-eager mag-preach kay Christ. Sapagkat ang taong mamamatay na walang Kristo, yun ang pinakamalungkot na mangyayari sa buhay niya. Pupunta siya ng impyerno. Sapagkat ang kaligtasan ay kay Hesus Kristo. And the Holy Spirit is striving to work and testify that Jesus Christ is the Savior for the good of us, for the good of the people. Kaya huwag tayong aayon doon sa sanlibutan na ipawalang bisa ang ginawa ni Kristo sa krus. Na tayo'y aayon din, sasabihin natin sa kanila na sila ang mga nasa langit na sila. Pero pastor, pag sinabi mong nasa impyerno, nasa impyerno yung kamag-anakan nilang namatay, malaking gulo yan. Malaking gulo, no? Malaking gulo. Alam mo, nasa lamay ka. Alam mo, namatay itong tayong ito, magnanakaw, mamamatay tao, namatay. Ay, hindi naman natin pwedeng sabihin talaga na itong taong ito ay nasa impyerno. Anong gagawin natin? Tahimik na lang tayo. Amen? Tahimik na lang tayo. We cannot say whether the person is in heaven or in hell kasi we don't know the person. Pero if we know that he accepted Jesus Christ as his Savior, amen. Yes. Nasa langit siya. Nasa langit siya. Hallelujah. The Holy Spirit testify about Jesus. Pinagtitibay. And I believe the Holy Spirit is in me. We are testifying the works of Christ on the cross of Calvary. Pati na yung katuruan sa purgatorio. Ang katuruan ng purgatorio ay nagpapawalang bisa sa kamatayan ni Kristo sa krus. Bakit? Hindi mo kailangan si Kristo. Pag namatay ka, napunta ka sa purgatorio, ipagdadasal ka lang ng mga kamag-anak mo sa lupa. Lalakarin yung kaluluwa mo mula sa purgatorio, papunta sa langit. Inventong katuruan yan. Nung mga unang Kristiyano, yung mga unang Kristiyano hindi naniniwala dyan. Gawa-gawa lang yan. Gawa ni Satanas para ipawalang bisa ang ginawa ni Kristo sa cross. And now, do you still need Christ? No at all. Di ko kailangan si Kristo. Pag namatay ako, purgatorio ako. Halimbawa, makasalanan ako, purgatorio ako. Mayroon ako mga mahal sa buhay na maiiwan. Ipagdarasal nila ako para malakad yung aking kaluluwa mula sa purgatorio para pumunta ng langit. Ganun ang katuruan ng purgatorio. Para pumunta ng langit. So, kailangan ko si Kristo? Hindi. Mamatay akong makasalanan, nag-i-enjoy sa buhay dito sa lupa. Hanggang sa mamatay ang kasalanan. After all, ipagdarasal naman ang aking kaluluwa para mula sa purgatorio pupunta ako sa langit. Napawalang bisa ang ginawa ni Kristo sa krus, napawalang bisa. Gawa ni Satanas. You cannot nullify the cross. Without the cross, you cannot enter heaven. Without Jesus Christ. Do you love Jesus? Hallelujah. The Holy Spirit testifies about Jesus and it is for our good. John 15 verse 26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you,
from the Father. Pag dumating ang mang-aaliw, comforter, na ipapadala ko, sino nagpadala? Si Jesus mula sa Ama. Even the Spirit of truth which shall proceed from the Father, He shall testify of me. So that is another verse. Number two, under outline number 2, ministry, letter B, sa kaliwa naman, ang turo ni Jesus, ang Espiritu ay patnubay magpakailanman. He is our guide, patnubay. Sino ang kailangan ng patnubay? Kailangan natin. Hindi ko na kayo hintay sumagot. At ang patnubay na ito na ipinangako, John 14:16, Jesus said, and I will ask the Father. Mananalangin din si Jesus. Katulad natin, that's why Jesus Christ is a person also. He knows how to pray. I will ask the Father and He will give you another helper. Sa Griego, Parakletos. Don't you know Jesus Christ also is Parakletos? Sabi ni John, we have Parakletos to the Father, Jesus Christ. Kaya kung ano ang Banal na Espiritu, ganun din ang Panginoon, ganun din ang Ama. I will give you another helper. Pero sabi niya, another. Can you say after me, another? Pag sinabi mong another, mayroon bang nauna? Yes. That's why the Father is a helper. Jesus Christ is a helper. Sabi ni Jesus Christ, I will send another. Ilan na ang katulong natin? Mga kapatid, ilan na ang katulong mo? Ilan na? Eh yung isa nga lang, enough na. Powerful ka na. 3 na. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Oh! Hallelujah! Grabe. Grabe. Ang biyaya ng Diyos. 3 na ang katulong mo. Bakit sumisemplang ka pa? Bakit sumisemplang pa ang Kristiyano? 3 ng katulong. Hindi nyo ba alam, ang sabi ng Biblia, inuutusan pati ng Diyos ang mga anghel upang agapayan tayo. The Father is at your disposal. Jesus is at your disposal. The Holy Spirit is at your disposal. The angels is at our disposal. Wow. Ang tawag doon ay guardian angel. Bawat isa sa atin ay may guardian angel. And one angel can kill 1,000 soldiers in the Old Testament. An angel is with you that can protect you from 1,000 army. Ito may forever dito. Amen. Who likes forever? Gusto nyo yung may forever, ano? Siyempre naman, nilikha tayo sa kawangis ng Diyos. We love forever. Hindi nyo ba alam na wala sa, anong tawag doon? Wala sa atin na tayo ay mamatay. Kaya ang tao natatakot mamatay kasi wala ito sa kanya. Nilikha siya ng Diyos na mabubuhay magpakailanman. Kaya nagkasala si Adan at saka si Eva. Meron kaming icebreaker sa prayer meeting, si Kuya Aldrich. Sabi ni Kuya Aldrich, kung kayo ay papayagang makita ang isang Bible character sa Biblia, sino ang gusto nyo makita at bakit? Ayan. Sabi ni Kuya De,
Ako gusto ko makita si Adan at si Eva. Kasi tatanungin ko sila. Bakit kayo kumain ng apple? Kaya tuloy mamamatay tayo, nawala yung forever na. O kayo, pag kayo nakausap ni Kuya Aldres, maghanda na kayo. Kung sinong ka-Bible character ang gusto nyo, halimbawa payagan kayong makita. At bakit? Maganda na kayo. Ang sagot ko kay Kuya Aldrich, Kuya Aldrich, gusto ko makita si Gulayat. Kasi gusto ko makita kung gaano siya kalaki. Tapos gusto ko rin makita si Methuselah. Alam niyo ba si Methuselah? Yung mamang nabuhay halos 1,000 taon. Gusto ko siyang makita kung ano yung tsura niya. At gusto ko siyang tanungin, nai-enjoy mo pa ba ang buhay? 1,000 taon. Minsan hinahanap na rin mamatay. Nagsawa na. Pero takot tayo mamatay kasi wala nga sa himagas. Ano ba ito? Himagas ba? Tawag doon? Wala sa ano na yung walang sa... May Tagalog noon. Wala sa himagas ba? I'm sorry. I'm limited also with Tagalog. Wala sa system natin ang mamatay. Kaya takot tayo mamatay. Kasi we are created to be forever. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Tagapagligtas siya. Mula ngayon, amen, heaven and earth will pass away, but those who believe with Jesus Christ, in Jesus Christ, will last forever. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not die in hell, but will have an everlasting life. Hallelujah. God is good. Ang turo ni Jesus, ang Espiritu ang patnubay magpakailanman. Now, let me qualify this, no? Dito lang sa mundo. He's referring just here on earth. Because when we reach heaven, we don't need the ministry of the Holy Spirit. It is done. Kailangan lang natin dito sa mundo sapagkat napakalubak at dangerous ng kalsadang dinadaanan natin. Kailangan natin ang patnubay. He is our helper, katulong natin, but at the same time, He will abide with us forever as long as we live here on earth. Pastor, umaalis ba ang banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano? Akala ko ba forever? There is such a limitation. Pag nagkasala ka, iko-convict ka ng Holy Spirit para humingi ng tawad. Isa yan sa trabaho ng banal na Espiritu. Pag inulit mo, iko-convict ka ulit ng Holy Spirit para humingi ka ng tawad at patawarin ka. Pag inulit mo pa, iko-convict ka pa rin ng Holy Spirit para ikaw ay patawarin. Pag inulit mo ang kasalanan mo, iko-convict ka pa rin ng Holy Spirit para ikaw ay patawarin. Napakalaki ng habag at pagpapatawad ng Diyos. Pag inulit mo, kalyo na yung puso mo, the Holy Spirit cannot work anymore in you. That's the time. Hindi tumitigil ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya lang pag kalyo na ang puso natin sa kasalanan, wala nang magagawa ang Diyos para i-convict ka sa kasalanan. Kaya habang nandiyan pa ang conviction, makinig sa sinasabi ng Espiritu. Yun ang sinasabi ng Revelation. Ay ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. If the Holy Spirit is convicting you right now, you ask for forgiveness. Ibig sabihin, tinatablan ka pa. But when time comes, ulitin natin, hindi nagbabago ang Diyos. He will always forgive. Ang pagbabago ay sa bahagi natin. Pagkakalyo na ang puso natin sa paulit-ulit na kasalanan. Mga kapatid, nagbabago ba ang Diyos? Hindi. Kaya lang, kahit anong himas ng Diyos sa iyo,
wala ka nang mararamdaman. Bakit? Kalyo na. Nakaranas na ba kayo na magkakalyo? Saan nyo nakikita? Ha? Sa talampakan. Pag may kalyo ka, alam nyo ba yung mga nakatira sa bundok? Hindi sila nagchichinelas. Kasi paakyat, pababa, napuputol yung chinelas nila. Nakapaa sila. At kahit matinik sila, hindi na nila nararamdaman sapagkat kalyo na ang kanilang mga paa. Pakitingnan ang paa ninyo. May kalyo ba? Sa kamay. Sino may kalyo sa kamay? Yan. Pag may kalyo na yung kamay nyo, nasusunog na pala yung kamay nyo, hindi mo alam. Manhid na. Saan pa nagkakakalyo ang tao? Sa paa nga. Kanina, sa kamay. Saan pa? Mayroon sa puwet. Ang sabi ng tradisyon, si Santiago, kilala si Santiago? Nagturo siya ng mga tungkol sa prayer. Ang sabi ng tradisyon, namatay si Santiago na ang kanyang tuhod ay kasing lapad ng kalyo ng kamelyo. Ang kamelyo ho kasi grabe ang kalyo sa tuhod. Kasi pagkano yan, tinutuhod yan sa disyerto. Si Santiago namatay na ang kapal ng kanyang tuhod kasing tuhod ng kamelyo sa kalyo. Kaluluhod. Amen, kaluluhod. Pero ibang kalyo yon, positibo yon, mga kapatid. Okay, let's move on. We still have 2 slides. Letter B, ang turo ni Jesus, ang Espiritu under the ministry of the Holy Spirit. Anong ginagawa ni Jesus? Patnubay magpakailanman. Kaninong pakinabang na naman ito? Ano bang salita na napakaswerte natin? Tama ba yung salita? Napakapalad. Amen. That's why we are really blessed. Can you say to God, God, I'm blessed. I am really blessed. Hallelujah. Para gusto ko na pumunta sa langit. How's your feeling? How's your feeling, people? Christians. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. It is for our disposal. It is for our disposal. Holy Spirit, thank you. And lastly, sa kaliwa naman. O sa kanan pala. Ang turo ni Jesus, ang Espiritu ang magtuturo at gagawa at sasabihin natin. Oh, grabe. Pati sasabihin mo. Amen. Amen. Pati sasabihin natin. Gusto tayong tulungan ng Banal na Espiritu. Ano sabi ni Jesus? John 12:11-12. Jesus said the Holy Spirit uses believers to testify about God. When you are brought into synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say. For the Holy Spirit, according to Jesus, will teach you at that time what you should say. Okay. Yung talatang yan, yung naunang mga talatang yan, pag dinala kayo sa mga, verse 11, naisama ko pala dito. When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourselves, including what you will do and what you will say. Kaya, outline number 2, under ministry, kung anong ginagawa ng Banal na Espiritu. Letter C, ang turo ng Panginoon, ang Banal na Espiritu, ang siyang tutulong sa atin kung ano ang ating gagawin at sasabihin pagka tayo ay nasa mga critical na panahon. Kasi dadalhin daw tayo sa pag-uusigin tayo, dadalhin tayo sa mga otoridad. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot kasi maging sa ganyang sitwasyon,
No, maging sa ganyang sitwasyon, in charge ako. Amen. Maging sa ganyang sitwasyon, in charge ako. No worries. Hallelujah. Worry-free ang mga Kristiyano. Kasi pero yung mga gagawin natin at saka sasabihin, provided by the Holy Spirit. Hallelujah! Para saan? Para kanino? Para mapabuti ka. It is for your own good. It will always works for good to me. Hallelujah. Kaya ulitin natin yung hamon natin kanina. Ano ba yung bagay na negatibo sa buhay mo? If you are a Christian, the Holy Spirit is at your disposal. The Father, the Son, including angels, it will work for good. Anong problema natin, mga kapatid? Anong problema ninyo? Sabihan mo yung problema mo, it will work for good. Nagtanong si Pastor Manny, sinong may problema dito? Sinong wala? Siya na rin sumagot. Lahat na tayo may problema. Ganon din ako. Wala naman taong walang problema. Pero I want you today, learning what the Holy Spirit can do, including the disposal of the Father, the disposal of the Son, including the disposal of the angels. Say to your problems, it will work for good. Say to your problems, Kristiyano ako. Problema ka lang. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, kaya tama si Pablo, lipat tayo sa sinabi ni Pablo. Lahat ng pinag-aralan natin ay sinabi ni Jesus tungkol sa Holy Spirit. Ngayon sinabi ni Pablo. Ano ang sinabi ni Pablo? Therefore, in Philippians chapter 2, 12, 13, ito ang ating concluding verse. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Altogether now, verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. It is for our good, but it is for the glory of God. Sino ang kumikilos sa atin? Verse 13 altogether, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. It is all about God. Naririto ka dahil sa Diyos, may trabaho ka dahil sa Diyos, may boyfriend ka dahil sa Diyos. Oo. Kaya yung pagbo-boyfriend, seryosohin. Pag nanligaw kayo, yun na yung papakasalan nyo. Hanggat maaari. Kasi bawal ng Diyos na paglaruan ng damdamin. Namali ako, Lord. O sige, namali ka, forgiven. Sa susunod, Lord, I will make it a point na pagliligaw ako, kalooban mo. Amen? Sa CCF, ganun sila. Sa CCF, pag nanligaw ka, yun na yun. Ibig sabihin, you were asked, guys, listen, you were asked to be full of wisdom in your decision. Amen.
Kasi marami damay eh. Marami damay. Pati si Lord minsan, nadadamay si Lord minsan. Binigay ko na nga lahat sa iyo. Na broken-hearted ka lang, dinamay mo ako. Hindi na nagsimba. Hindi na gumagawa para kay Lord. Kaya ang tanong, seryoso ba si Lord yan? Seryoso si Lord. Ayaw niyang madamay siya. Kaya it is God who works in you. That's why we need to cooperate with God. We need to be full of wisdom in our decision. We need to ask God. We need to cooperate with God because it is God. Pero mga kapatid, alam nyo ba yung verse na ito, nagpapasalamat ako sa Diyos na kasunod nito yung naunang talata. Ano yung talata? Ulitin natin. Yung may after the absence. Kasi sabi ni Pablo, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Ngayon, talagang masunurin kayo kahit wala ako, sabi ni Pablo. Anong kasunod? Ayun po yung napakagandang salita. Continue, all together now, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kanino ba talagang trabaho, Lord? Sa iyo o sa akin? Kasi yung continue to work out your salvation, kaninong trabaho yan? Sa atin. Inaatasan tayo ni Pablo to work out our salvation. Pero yung huling talata, it is God who works in you. Sino ba talaga? Napakagandang mga talata, mga kapatid. Dito pumapasok ang soberentiya ng Diyos at responsibilidad natin. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya ka nakaupo dyan, kaya ka nakadamit puti, si Lord ang gumawa niyan. Kung may pera ka sa bulsa, si Lord ang may dahilan yan. May kwentas ka ngayon, it is the Lord. Sinong gusto mong parangalan yan? Si Satanas? Hindi naman. Ikaw. Oo, ikaw, pero it is the Lord. Work out your salvation. Trabahuin daw natin ng, pag trinabaho ko yung kaligtasan ko, Lord, kaninong trabaho yun? Sa akin, hindi sa'yo. Kaya kung ako may pupunta sa langit kasi win-work out ko yung salvation ko. Pero hindi mo naman ma-work out yung salvation mo kung hindi nag-provide si Lord. Kaya si Lord, kasama pa rin. At the best si Lord. Parang ano lang naman yan, mga anak at mga magulang. Anak, papag-aralin kita, ipoprovide ko lahat para maging doktor ka. O nung naging doktor, sino ang dahilan ng pagiging doktor niya? Yung magulang. Kaya tama yung sinabi ng Biblia, it is the magulang, it is God. Amen? Pero yung nag-aaral na doktor, kung tatamad-tamad, may responsibilidad din ba siya? Ha? Yes. Mag-aral na mabuti. Ganon din sa buhay Kristiyano. Work out your salvation because God will provide everything for your success. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. I want you again to close your eyes. Hallelujah. And from now on, mula ngayon, mga kapatid, sa pagpipikit ng ating mga mata, anuman ang problema, anuman ang mga balakid, anuman ang mga magiging pagsubok o nagiging pagsubok sa kasalukuyan, hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ng iyong puso. Magtiwala sa akin, sapagkat ako ang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Say to your problem, God is with me. Say to your problem, you will work for good to me. Problema?
Pagsubok, kakulangan, nandiyan ka para magtrabaho sa ikabubuti ko bukas. Hallelujah. The Holy Spirit is enough. The Father is enough. Jesus is enough. Together with the angels. Hallelujah. Oh God, nakikita namin, natitikman namin na talagang ikaw ay napakabuti. Ano pa ang aming masasabi? Hallelujah. Lunod na kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat. Kaya ang atas mo sa amin, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Sapagkat sa lahat ng bagay, naluluwalhati ka. At sa lahat ng bagay, ito'y magtatrabaho sa ikabubuti namin at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. And everything give thanks, for this is the will of God. Guys, ano man ang mga problema natin, ano man ang hinaharap natin ng mga pagsubok, just count it for joy. Consider it as a stepping stone for good. Pero may bahagi tayo. We need to work out our salvation. Parang estudyante na mag-aral ng maigi. Pero hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin ang ating mga magulang, ang Diyos na magpapatapos sa ating pagkadoktor, sa ating success. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks with a grateful. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Are we in the right key? Are we in the right key? Give thanks. G daw, G. Hallelujah. Wala tayong masasabi ng mga kapatid. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks. Ano man ang takot natin, mga kapatid? Because God is with us. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am
Yes, Lord. Tawagan natin.